Hello again, the faceless ones. We're here again. So, Welcome. mag-uusap na naman tayo sa isang nagbabagang topic. Welcome again to our patatas. Para sa patatas natin again. This is your host, Luwalhati Ati for short. And And I'm this is my Primo. partner in Yeah, crime. I'm Primo from Supremo. Welcome again sa podcast natin. And, disclaimer again, para sa mga bago nating nakikinig, the views and opinions namin dito sa Patatas doesn't reflect the views and opinions of other hosts. Although wala pa sila. Pero later on, kung sino man yung gustong sumali. At may iba rin silang, I mean, whatever we say, Perspective. yeah, it doesn't affect kung ano man yung pagkatao nila. Sa amin lang to. Yeah. So, let's start. So, isang mainit na topic last week lang, I think, is, Mariel Rodriguez and Robin Padilla. I don't know why kung bakit to naging trending. Pero ang laking usap-usapan niya talaga sa social media and sa mga netizens natin. And I guess this is something reflects naman yung values natin as Filipinos kung bakit tayo invest Oo, sa mga ganitong drama. Nag-start siya kasi parang I'm not sure when, maybe a few days ago, Feb 22. Within this week lang. Yeah. So, Mariel Rodriguez, parang nag-live siya sa IG. Nasa office siya ni Senator Robin Padilla na basically, siguro, the normal IG story or, live na, hello guys, ganyan-ganyan, nandito tayo ngayon sa office ng Senator, kakapasa lang ng bill, and ganyan-ganyan. But, of course, since nandito na tayo, look at me, parang gano'n, nag-gloat or nag-ano siya na, I'm having an IV drop. Ganyan. Although hindi naman nagsabi siya na dapat importante alagaan yung katawan natin, right vitamins and stuff. Although, sa unang tingin, medyo harmless yung post niya. But parang netizens didn't take it parang parang positively. Yeah. Maraming nambasyahan niya. So, basically they're saying na what you did is unethical and disrespects public office. Kasi yung mga ganung bagay dapat ginagawa yun in private at hindi sa opisina ng gobyerno, which is binabayaran ng taong bayan in terms of tax. So, ang dami na na-receive na backlash to the point na parang ang kapal na mukha nila, mga ganun. A lot of citizens are like saying na una, sabi niya, bakit ka nagpo-promote ng ganyan, ng mga IV drop, which is, usually ginagawa sa mga glutathione. So, yung IV drop kasi ng glutathione, hindi siya approved ng FDA and stuff. So, people are accusing her of, promoting something na illegal or hindi approved nung mismong health department natin or Department of Health natin. But then, she clarified in a recent post na hindi daw yun glutathione, it's vitamin C. So, sabi niya, pinopromote niya is health and hindi naman yung pagpapaganda na ganyan. But still, a lot of people, parang you're just saving face or, parang kahit na vitamin C yan, there's also, masama din yung nagpapa-IV ka ng vitamin C. Dapat yung katawan natin, hindi naman kaya mag-take ng ganung kalaking dosage na. Parang there's always people na nagreklamo. And, this comes na sa mga critics mismo ni Robin Padilla na nakita mo naman yun yung Robin Padilla nung Senate hearing, nagpa-brush lang ng bigote niya, mga ganon. So, mga maliliit na bagay. Pero, tumating din sa point na sumali na rin si Nancy Binay. Nancy Binay pala is like the head of ethics committee and she said na so, na-bother siya as a chairperson of the Senate Ethics Committee. Sabi niya, ang ginawa ni Mariel is like, involves issues of conduct, integrity, and reputation of the institution and matters that concern health and safety. So, the Gluta drip was already declared unsafe by the DOH and the FDA reportedly already banning it. So, as public figures, we should be more aware of our responsibilities to the public. So, yun yung sinabi ni Nancy Binay. Dapat mas responsable tayo as public figures kasi a lot of people are looking at us and then we're promoting this mga binan na practices which is of course later on sinabi naman ni Mariel na it's not glutathione, it's vitamin C. So what do you think about it? Anong tingin mo, Ate, sa mga ganitong issue? Kasi it costs a lot of medyo ipokrito kasi yung yung para sa akin yung feedback ng mga netizen. I mean, who are we to judge? Siguro, depende siguro kung saan ka nang gagaling. Pero, tingin ko parang double-faced yung
point of view mo or double standard ka. Kasi we're always concerned about, kung talagang hindi ka gumagamit ng kahit. Ako, wala akong ginagamit ng kahit ano, pero napaka-conscious ko when it comes to vitamins and all. So, ito ako nagsasalita kasi it's their own risk. May pagkakamali talaga si Mariel doon when she posted it. Kasi medyo inappropriate. It may not be the perfect place to do that. Pero I don't think she deserved the backlash that she's receiving from all about it. Kasi yun nga, parang as I mentioned, huwag tayong ipokrito. Ginagawa din naman natin yung mga gusto natin gawin sa sarili natin para lang mapaganda natin yung sarili natin. Siguro meron tayong reasons, health, gusto natin mas maging healthy, hindi yung gusto mo mag-glow para makapag-picture ka na maganda. Pero the reality is, yun na yung mga target ng mga tao ngayon. So, who are we to judge Mariel by doing that? Siguro kung ang feedback lang nila is about posting it and doing it in the office, okay lang. Pero, isa pa, para sa akin kasi, personal office pa rin naman ni Robin Padilla yun. Alam naman na lahat na tao pa rin naman yung mga yung mga ano natin, yung mga government agents natin. So, back naman sasabihin na mali yung yung ginawa niya. To the point na gano'n, I don't think it deserves that kind of backlash lang para sa akin. It's too much. Well, alam mo, for me kasi, alam mo yan, eto, interested ako sa sagutin mo dito. Pero ikaw. In as much as na parang tawag that, okay, fine. Parang gusto ko kasing alamin kung saan nagagaling yung mga haters eh. Pero come to think of it, social media kasi is usually, lalo na yung mga hatred sa social media, they're trolls eh. Most of the people na nagsasabi ng the backlash itself comes from people who already don't like Robin Padilla, or at least the politicians na kaalyado din na BBM or Duterte. So kasi divided tayo eh. May mga tao na alam mo yun, na supporters ni na BBM, ganyan. And these people will support yan na Robin Padilla, and a lot of people were critics already. Sa akin, most of the backlash parang came from the people who already hate him. Kumbaga naghahanap lang sila ng paraan. Naghahanap lang sila ng reason just to hate. Parang gano'n. Kasi for me, to be honest, napakababaw ng issue. Alam mo yun? And this frustrates me kasi lalo na, especially kung sasali pa si Nancy Binay about ethics. Ganyan. Alam mo, sobrang daming pwedeng questionin in terms of ethics sa Senado, sa government. But hindi mo questionin yung pagnanakaw ng mga senador na to. Hindi mo questionin yung mga hindi pagtatrabaho, yung laging absent, yung hindi paggagawa ng nila, yung mga pork barrels nila, yung mga kung ano-ano pa. And there's a lot eh. Pero para mag-i-focus niyo yung energy niyo to hate something na so mundane, na parang napaka... Ang petty talaga. Like parang, nung narinig ko na parang, why is this causing conversation? Kasi for me, kung nag-glute man siya, nag-vitamin C man siya, I don't care. Alam mo yun, buhay niya yan eh. Tapos, it's not something na parang nagkakaroon siya ng sex scandal doon sa office. Parang Correct. Don't think na parang it warrants parang unethical yung ginawa niya. Siguro sabihin natin kung let's say sabihin mo yung IV gluten na yun, kung illegal nga siya or binan nga siya, tapos she's doing it. But she said, okay, it's vitamin C. Hindi naman siya nag-endorse eh. Yeah nga. Hindi naman siya nag-endorse eh. For her own. Alam mo, for me, yeah, I'm not a fan of, Mariel Rodriguez or Robin Padilla. Alam mo yun, just, para malaman nyo lang. But I think even if they did it for attention, alam mo, na sila eh. Parang nag-succeed na sila eh. Kasi pinag-usapan ng tao. Sa mga ganung kababaw na usapan, parang tingnan mo ngayon, they made an excuse. People will defend them dahil may excuse sila. To the point na maingay na naman uli yung pangalan nila. Maingay na naman uli yung pangalan ni Mariel. Magkaka-endorsement na naman uli siya. So at the end of the day, siya yung nanalo eh. So, for me, instead of like focusing our energy to hate something na sobrang babaw, bakit hindi natin pagtuunan ng bansin yung mga kailangan? Alam mo yun? I-hate na... Yeah. Totoo, yung mga pagnanakaw, yung mga corruption and stuff. I just parang naiinis yung mga politician na nakalabas na sa kulungan pero nakatakbo pa rin. Diba? Diba? There's a lot to hate in our government, to be honest. Sana mas pagtuunan na lang natin ng pansin yun kumpara sa mga ganitong kababawan. And for me kasi, parang we always have that. I think Filipinos are still very conservative, no? We still have this views of like, dapat ganito ka, dapat if you have a title of honorable, kailangan
honorable din yung mga pinagagawa mo. Dapat mukha kang respetado. Parang mga ganun. For me, we're in the age, ano na kasi, parang we're in the age na parang, as long as you're not hurting anyone, just do whatever you want. Parang for me, overrated yung yung to look prestigious, to look respectable for me. Kung may, let's say, sabihin mo na kung politicians ka, tapos you need to act like a certain way, like something na kailangan tahimik ka lang, kailangan very prim and proper ka. Alam mo, sa akin hindi na umubra yung mga ganyan eh. You'll never know that. For me, sa akin importante kung ano yung ginagawa mo as a public servant, hindi kung ano yung itsura mo, diba? Correct. So kung mag-ano ka ng, let's say kung gumagawa ka man, nag-exercise ka man sa office mo, or nag-IV drop ka naman, o nagpapa-massage ka, as long as you're doing your job. For me, hindi... Pero pag ginawa mo yun, tapos di ka naman nagtatrabaho. Oo. Tapos mga ability na ano lang. Yun ang questionin natin. Oo, yun yung question natin. Kung ginagawa nila yung trabaho nila, di ba? Well, I don't know about, yung kila Robin Padilla, hindi ko naman siya sinusubaybayan. Pero, yeah, yun ang gusto kong i-point out siguro sa mga netizens, sa mga Pilipino na, alam mo yun, na stop giving these people attention. Lalo na sa mga ganyang kababaw na mga bagay. Let's Diba? give our attention to those topics na mas magma-matter. Like yung mga may previous episodes tayo na napag-usapan, conversation, patatas, na maganda yung feedback ng mga tao kasi actually nakaka-overwhelm yung feedback nila para sa akin. No? Kasi segue lang din naman. Kasi I was not expecting na people actually look up to those things. Parang napag-usapan din naman natin. No? So somewhat merong mga percentage of people na they actually focus on this stories instead. So, let's be like that, na mas mag-focus tayo. I mean, okay lang naman magbasa-basa, siguro mga headlines, but let's not put too much or spend too much time on those things kesa dun sa mga topics na dapat din na talaga natin pinag-isipan or pinag-iisipan. Tsaka parang kasi may say tayo eh. Lahat tayo may say. Pero let's make our voices count, kumbaga, or our thoughts count dun sa matters or dun sa mga topics na mas dapat mag-matter sa economy natin. Kasi, yun kasi yung pangit sa atin eh. Isa sa mga, I mean, the media has been built that way. Siguro hindi lang sa Philippines, but we're not, kasi parang napupunta yung focus natin dun sa ibang bagay. So, ito yung perfect example na, di ba, ang daming pinag-uusapan sa Senate right now, di ba? Yes. Kaya nga pag-usapan din natin sa previous episodes. But, eto, na-veer na naman yung attention natin sa ibang bagay instead na kailangan hyper-focus tayo sa mga matters niya. Kasi parang mapapas yung mga bills na hindi natin in-expect. Tapos yung 100 pesos na hike. And now, pinag-aawayan nila whether not to push through. Iniisip natin yung businesses. Nandun na tayo. Pero, ang point kasi doon, nung inflation din natin, hindi naman bumababa eh. Where should we get that from? As commoners, as mass people, yung 100 pesos na yun, malaking bagay na yun, lalo na ang mahal na ng mga prices yun. Ang daming fluctuation. Simpleng sibuyas lang, mag-iiba na yung presyo. Dumaan, parang yung 50 pesos ata, na-experience ko yung 50 pesos, parang 4 na sibuyas lang yung nabili ko. So, grabe. Yeah. Katawa man, pero yun yung reality natin. So, sana, I mean, lahat naman tayo. Let's just, okay lang ang mga bali-balita, pero yung mga ganitong kasimpleng bagay, let's maglala ng energy. Yung energy natin. Oo. Pero napag-usapan din kasi yung mga, like, let's say, yung gluta tayo na IV drop. I mean, I think this one is, a big trend sa Pilipinas. So, alam ko eh. It doesn't mean kasi na parang hindi siya approved ng DOH it's completely illegal. FDA. Yeah. Siguro, nagkaroon ng interest yung mga Pilipino kasi it's something na relatable sa atin eh. So parang a lot of people do this, yung sa IV gluta thingy. Ikaw ba, na-try mo na ba yun? Or what's your take about like standard ng beauty sa Pinas? Na parang, alam mo yan, a lot of people take it na parang pag maputi ka, maganda ka. Gusto ko lang mag-deep dive sa belief natin na gano'n eh. What's your take on it? Cultural, natin. Yeah. Nakakita ka na ba ng sobrang puting candidate natin for, let's just say, Miss Universe? Siguro, yung sobrang puti I mean, yung sobrang mistisa. Parang, I think I've seen it. Nakikitaan ng hint na transparent na ba? Oo, di ba? No, I haven't. I mean, they might be using something or taking something. Pero have you seen an actual candidate na punta na sobrang translucent na nga yung
Yeah, Like siguro. yung, iba kasi yung texture ng skin ng like Koreans or Chinese, di ba? I mean, have you seen a candidate who actually looks like that? I don't know. Hindi, di Never. ba? Yeah. Kasi yung hindi man natin nakikita kasi ang nakikita natin, we're bombarded with the Korean, Chinese, American when it comes to social culture na. So yung standard of beauty natin, naka-align to. Kasi yung Yes. nakikita natin, din natin kailangan na. Mm. Ako naniniwala ako na hindi masamang maging dark skin because it's pretty in a way. Yeah. Siguro na the beauty is in the eye of the beholder, sabi ko. Yeah. Pero pag yun yung binigay sa'yo ni Lord, hindi mo kailangan pwede namang gumanda yung skin mo ng meron ka rin talagang skincare. It's actually natural. Kailangan natin yun kasi kapag hindi mo kayang alagaan yung sarili mo, edi magiging ano ka talaga, monster-looking person ka. Pero I think extreme naman na yun kung papabayaan mo yung sarili. Let's rethink yung ano ba yung ano natin ng beauty. Pero alam mo yung ano, yung ewan ko kung napag-usapan natin yun. Parang yung about being fat and being Yeah, hindi pa ata. bakit parang meron kasi akong ewan ko videos din yun or article, but di ba tinatry nga natin shape yung mga standards natin about it. Pero Yeah, I think tao lang kasi tayo eh. Even yung mga businesses, they're actually trying to reshape how we think about it. Kasi they do consider na even the biggest brands na pinapasok din nila sa marketing or yung marketing strategy nila. Kasi alam nila sa sarili nila na may something wrong dun sa beauty standards na pinapakita natin sa niya. So, tayo as commoners, maybe it's fun, for fun, let's maganda siya tignan and everything. Pero may level na dapat, ayun lang, siguro kung extreme na yung ginagawa mo para doon, parang ilagay mo rin sa lugar. Yun lang naman yung simpleng ano doon. Ilagay mo sa lugar. Hindi nga, tama yung sinabi mo na parang if you're doing the extreme na, hindi na siya healthy, parang yung obsession na siya. I think it's so, kasi ako wala naman akong problema kung nag-IV drop ko or kung gusto mo pumuti dahil yun yung tingin mo mas maganda ka kung maputi ka, then it's fine, yeah, you know. Naging problema na kasi yung naging standard ng beauty dito sa Pinas eh, or at least we're Southeast Asians, medyo obsessed tayo sa mga mapuputi. Maybe because of pagko-colonize sa atin ng mga Westerners. Diba yun yung pero just to cut you off, sorry. Did not notice. Siguro, ewan ko. For sure naman po yung nakaka-notice. 10% actually like dark-skinned people. Kasi they have the opposite reaction to parang tayo, gusto natin ng mapuputi kasi we're not naturally that white. Tapos yung mga white people naman, because they're already white, or yung mga whiter, mas prefer naman nila yung medyo dark skin. So, alam mo yun, opposite attract pa rin. So, maniwala tayo doon. Gusto nila kasi yung magpatan. Alam mo yun, parang nagtatan yung skin. Parang they're doing everything to reduce yung whiteness nila. Tapos yun naman yung pero reduce our darkness. Yeah, iba naman. Lighten our darkness. Iba naman yung maraming conversations about it. Yung bakit tayo ganyan. Maybe it has to do with history na sasabi ng iba kasi na parang nung yung mga Spanish sinabi nila na parang ganito. Yan yung standard of beauties natin yung Jesus Christ and Virgin Mary and they're white, ganyan. So, maganda yung white. Parang ganon. And then there's also a parang society na kapag may team ka, ibig sabihin, you work under the sun, mahirap ka. Pag maputi ka, nag-work ka sa loob ng bahay or sa opisina, you're rich. Parang social status siya. So, there's a lot of conversations about it. But at the end of the day, for me, kung ano man yung complexion mo, alam mo, parang ganon parang iba-iba tayo Iba-iba lang, sabi mo kanya, parang the beauty is in the eye of the beholder. Yeah, dapat, parang hindi tayo nag-settle sa standards ng society. Kung ano yung correct. Parang kung ano yung belief ng society, dapat mas importante pa yung belief mo as a person. Kung ano yung mas maganda sa'yo. Yeah. At parang don't let celebrities na parang dictate kung ano yung maganda or hindi. Kasi nakita natin mapuputi yung mga celebrities. Tapos yung mga maiitim na celebrities, sila yung mga medyo pinibuli-buli, ganyan, or pinagkatawanan. So, we tend to parang gugustuhin natin na pumuti dahil yung kahit
sa mga celebrities, back to Mariel, kung ano man yung ginagawa niya, yun yung para sa kanya. Pero it doesn't mean na yun din yung para sa'yo. So, yeah, I think that's it. Gusto ko lang sabihin, Yeah. baka magulat tayo pag sila pumuti. Pag yung darker skin person pumuti, tapos mas maganda pa sila sa'yo, baka magulat ka. Or di naman kaya, paputi ka na, parang opposite naman yung naging effect, hindi naman talaga bagay sa'yo yung mas dark, di pumangit ka pa, lalo, di ba? So, pag-isipan mo din, may mga something na dapat mo pag-isipan kung tama ba yun. Kasi we're built perfect, parang, I don't know, I feel like, naniniwala ko na walang perfect, no? Parang, I think we're built or created, right, by the hands of God. Yes, bigla naging religious. But, yeah, I mean, alam mo yung theory about existence ng tao na out of the possibilities of like billion of cells from your parent, yung nakikita mo to. Yeah. Because this might be a bit scientific, but I think like you have a specific purpose, kaya ikaw yung exist at nanalo sa out of those cells. Billions of sperm cells and, Yeah, you've already won a big battle, hindi mo lang iniisip. So, bakit mo kailangang i-demean yung kinalabasan mo as a person? Maybe someone else hindi na-appreciate yun. Pero there are a lot of people who will appreciate and see the beauty that is every one of us. So, hanapin mo yung mga taong yun. Pag di nila na-appreciate ka as a person, as kahit anong standard mo tignan, edi I think that's a sign lang na hindi yun yung mga tamang tao. Dapat yes. Totoo. Nice. Alright. So, totoo na to. That's it na talaga. That's it. Thank you so much guys sa pakikinig. So, kumabot ka sa part na to. Maraming salamat. And if you wanna sound off, just comment down below. Again, this is Primo. And this is Ati. Thank you And so much for listening to the Famous One. See you again next episode. Bye-bye. Bye.